Ng special panel ay binalangkas ng Department of Justice upang maglunsad ng mga investigasyon sa naganap na putukan ng baril dyan sa Senado. At ang Department of Justice binigyan naman ng 48 oras ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Office of the Sergeant at Arms at iba pang ahensya para naman isumiti ang mga ebidensya na may kinalaman sa pangyayari dyan sa Senate stand-up. May balita si Bombo Grant Hilario. Bumuo na ng Special Panel of Prosecutors ang Department of Justice upang maglunsad ng investigasyon ukol sa mga insidente na nangyari sa Senado nitong linggo. Sa muling pagharap ni Justice Secretary Frederick Vida sa publiko matapos sa pananatiling tahimik sa kabila ng mga issue, kanyang inanunsyo ang naturang pagbubuos ng special na grupo. Layon anya sa special panel ng Kagawaran na magkaroon ng komprehensibong case build-up investigation para masuri at maimbestigahan maigi ang mga naganap sa loob o paligid ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon sa kalihim, pinahihintulutan o pahihintulutan ang mga piskal na katalaga sa grupo na mabigyan otoridad o kapangyarihan para ma-issue ng subpoena at iba pa kung kinakailangan. Ating pakinggan si Attorney Frederick A. Vida, ang Secretary ng Department of Justice. The department remains committed to ensuring a fair, impartial, and professional investigation consistent with the rule of law. And for these reasons, I have directed the constitution or creation of a special panel of prosecutors to conduct a comprehensive case build-up investigation into the incident. The panel shall be vested with such powers as may be necessary to enable it to conduct an impartial, thorough, and just investigation, including the authority to issue subpoenas. Dahil rito'y ipinag-utos si Justice Secretary Vida sa malagad ng batas o law enforcement agencies na isumite sa Kagawaran ang ebidensyang hawak o nakalap sa mga nangyari sa Senado. Partikular na kanyang inatasan makapagtulungan ang Philippine National Police Scene of the Crime Operatives, National Capital Regional Police Office, Pasay City Police Station at National Bureau of Investigation. Ang mga nabanggit na ahensya ay binigyan ng 48 oras ng kalihim para ipreserba at isumite sa tangkapan ang mga ebidensya may kaugnayan sa mga pangyayari o nangyari sa Senate Complex sa lungsod ng Pasay nitong ika-11 hanggang ika-13 sa buwan ng Mayo. Muli si Attorney Frederick A. Vida, ang kalihim ng Kagawaran ng Katarungan. I likewise am directing and ordering all concerned law enforcement agencies, including the PNP, particularly its scene of the crime operatives, the NCRPO, the Pasay City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate Complex from May 11 to May 14, 2026. Bukod sa mga pinangalanang ahensya, inatasan rin ng Department of Justice ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa pamamagitan ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano na isumite sa kanila ang naging ulat sa mga insidente. Kabilang rin ito ang pagpasa o turnover sa tanggapan ng mga ebidensyang hawak katulad ng CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, at iba pa. May isa pang ulit na pakinggan si Justice Secretary Frederick A. Vida. Likewise, the DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence in its possession and control. Evidence that may aid the special panel of prosecutors, which would include CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, and other forensic and documentary evidence. Maliban sa mga otoridad, hinimok ng kalimang publiko at mga miyembro ng media na makipag-ugnayan rin sa special panel prosecutors sakaling mayroon ding hawak na ebidensya. Ani ay, maaari nila itong isumite sa Kagawaran, lalo na kung makakatulong sa inilunsad na komprehensibong case build-up investigation.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.